syempre ngayon naman, Carla, from pagkain, dumako naman tayo. Ito, pag-uusapan natin. Ano nga ba itong House Bill 3839 at yung tinatawag na Pax Holiday? So, para alamin natin yung mga kasama po natin this morning, syempre, ating paborito, Representative Lito Atienza ng Buhay Party List. Good morning. Good morning. Ang swerte ko ngayon. Wow! Syempre, welcome to Good Morning, Boss. Ang gaganda ng mga kaharap. Thank you. At syempre, ito kung umpisahan na natin. No? Ano po ba itong tinatawag na House Bill 3839? Ito yung naglalayon na bigyan ng tax break, tax exemption ang movie industry for 5 years. Sa paniniwala natin na masyado nang nalulugi itong industriyang ito na walang kumikita na producer, hindi talagang super laki. Pero yung maliliit na producers, hindi kumikita. Palugi ng palugi ito, pabagsak ng pabagsak, sayang. Maaari naman tayo mag-compete sa world market, maski na dahil sa galing ng ating mga technical men, may kinalaman sa production, at magagaling naman ang director natin, ang ating scriptwriters, ang ating mga artista. Bakit nalulugi? Dahil sa overburden. Masyadong nabibigatan sa buwis. Yes. Kaya masyadong marami na rin yung nade-discourage yung iba na gumawa ng pelikula kasi isipin nila muna agad yung tax. So, syempre, kung marami mga talented na directors, producers, and even artistas, hindi na natin forever siguro madidiscover yung galing nila kasi nga, na yung hindrance, yung which is yung tax. So, ito po ang tinatawag na House Bill 3839 o ito po yung tax holiday? Ito yung tax holiday, 3839, na yun nga, sa paniniwala namin na magaling tayo sa creativity, pero overburdened yung industriya, hindi kumikita mga negosyante. Pag walang pumapasok na negosyante dyan, wala tayong gagawin pelikula. Noong araw, alam nyo, nakikita 300 ang ginagawang pelikula natin taon-taon. 300. Yan dami nabibigyan ng hanap buhay, trabaho, kinikita. Ngayon wala pang 50 So you can see the big difference before and now. Samantala, ang sine pinakikinabangan ng mga bansang katulad ng India, Korea, even Japan. Dito sa atin, yung mga katulad ni Ed Finlan. Wow, syempre si Direk Ed Finlan. Pero hindi na nabibigyan ng pagkakataon sa pelikula. So, pag binigyan natin ng tax exemption yung industriya ngayon, maraming papasok dyan ulit. At makakabangon. At makakadagdag tayo ng trabaho. One of the main problems of the country now is unemployment. Humisip na ng mga paraan para ang trabaho lumaganap. At ito naman bagay na bagay sa atin. Gaya ng sinabi ko, may kakayahan tayo sa quality product. And it will also promote the country, tourism, makikilala ng buong mundo. Sa magawa yung pelikula yan sa Pilipinas. Di pupunta sila rito, magkakatulong-tulong yan sa isang malusog na ekonomiya. Totoo yan, sir. Pero hindi lang po House Bill 3839 ang inyong pinasa. Meron din po kayong House Bill 3840. Tama po ba? Ano naman po ito? Yes, ito naman aming panukala na yung mga foreign-produced teleserye ay may makontrol natin dahil yan ay unfair competition sa mga locally produced teleserye. Yung mga nilalabasan ninyo, ni Dayan, yung mga artista natin dito, yung produced locally, kadalasan dinadaig ng foreign made teleserye na gawa sa ibang bansa. Ito namang aming panukalang batas na ito, ilagay lamang natin sa tama. Ang bigyan natin ng daan sa prime time, yung mga locally produced teleserye. Again, why? Para bigyan ng pagkakataon yung ating local talents. Dahil pagka nandun sila sa time or dead time. Yung mga hapon o tapos yung prime wala time. Nang nakakapanood sa kanila. Yung prime time nandun sa foreign mga Korean novela, yun na patok na yun. Argabyado tayo. Argabyado yung local production talents. Kung kamusta po ang status nito? Naisumite na po ba ito? O Sinabitan namin yan, na-refer na sa committee yan. Yan ngayon ay susuriin, pag-uusapan, pagdidibatihan sa committee, tapos ilalabas sa, kung ma-aprobahan ng committee, re-recommenda, ilalabas na yan sa General Assembly. Sino po ba yung mga number one supporters natin o sino po yung mga artista in particular yung mga sumusuporta nitong bill na ito? Palagay ko naman, lahat ng mga unang-una, yung mga may kinalaman sa production na mga congressmen yan, senador, ay tutulong dyan.
At yun namang mga makakakita ng practicality noon na ito'y tutulong sa industriya, nobody in particular but the general industry will be supported. That's right. Alam mo, Representative Lito Atienza, isa sa matutuwa sa sinumitin ninyong bill, syempre si Kuya Kim at syempre tayo mga asa media at mga showbiz personality. Pero sir, paano po ba kami makaka-benefit dito? Paano po ba kami matutulungan nito? Pag dumami ang production, yung pelikula, palagay mo, bumalik ulit tayo sa 300 per year or maybe even more. Yes. E di, sino mabibigyan ng trabaho dyan? Di, kayo, Yes. mga artista, mga scriptwriters, directors, technical men, right. cameramen, pati na yung nagbibigay ng yung catering. Totoo. Kikita yun. That's right. So it will generate economic opportunities. So, dadami ang trabaho. ang trabaho. So, Congressman, anong nagbigay inspirasyon sa inyo para mag-udyok or talagang itulak or ipasa ang ganitong klaseng batas? Nasusundan ko kasi ang takbo ng ating industriya ng pelikula sa Pilipinas. Talagang palugi ng palugi, pababa ng pababa ng pababa. Yun na lamang malalaking produksyon ang kumikita. Yung maliliit, Yung mga talo na mainstream agad. na. Oo. At walang na pumasok sa So, negosyo ito po yung mga independent film. Yes. Kasi ang general information ngayon, pag sinabing gagawa ka ng pelikula, sabihin sa inyo mga kaibigan, huwag kang pumasok dyan, talo ka dyan. Totoo yan. Mawawala ang millions and millions of pesos mo. Hindi ka kikita riyan. Okay? Sabi ko, paano tayo makakatulong? Ako, as congressman, ang iniisip palagi, paano matutulungan ng ating bansa, ang ating gobyerno para makapagbigay ng trabaho, dagdag nakikitain. Again, uulitin ko, isa sa mga problema natin ngayon, trabaho. Ang dami ng bilang ng walang trabaho. Pero pagka pinalaganap natin ang mga industriya dito sa ating bansa, trabaho idudulot niyan. Totoo, tama po. At ang kagandahan nga po nito is makikilala sa buong mundo ang ating mga movies, ang ating industry, and also syempre hindi nating alam, hindi lang naman po yung mga asa harap ng camera nagtatrabaho dito, yung mga asa likod. So kahit po sila magbe-benefit from this bill. Pero Not only that, Carla, malalaman din yung aking talino at galing ng mga pelikula. Kaya natin makipag-compete. Nakita mo At, niyo si Christian sa ice skating. yes, Michael Martinez. Michael Martinez. Oo, ayun, hindi mo, kalahin mong napakagaling ng mag-ice skating ng Pilipino. totoo po yan. Sino na-promote doon? Pilipinas. At nakasali sa Olympics. At nag-qualify, Yes. Nag-qualify. Hindi nga tayo mag-qualify sa ibang sports Basketball, lahat. Hindi tayo nagko-qualify. Masali tayo sa finals. That's right. Aba, si Michael Martinez. Michael. Martinez, Michael, aba, nag-qualify. Kaya dapat tanggapin natin ang katotohanan. May galing tayo. Kulang lang sa pagkakataon. Suporta. Pagkakataon, development. Yes. Totoo po yan. Ganon sa pelikula, magagaling ang ating production talents, magagaling ang ating creativity. Yes, totoo. Pero walang pagkakataon Yes, that's right. Tapos mapopromote ng Pilipinas pagka ang industriya ng pelikula mapromote o matulungan natin. Paano ba nakilala ang Los Angeles? Sa Hollywood, di ba? Alam natin, pinagagalingan niya ng mga pelikula, Amerika. That's right, totoo. Ngayon, India. Kayang-kaya natin gawin lahat yung pelikulang ginagawa doon Oo, kayang-kaya Kasi natin. nakakahinayang. Sabi nyo nga po, we have all the materials. Kailangan lang talaga ng market. Kailangan po talaga Tsaka ng development. Ito. Tama ka. Pero kayo po, kung ano po sa tingin nyo yung pinaka-major problem na nakikita natin, bakit hindi maipush-push itong batas? Dahil Meron po bang mga problema? Nabibigatan ng industriya, Dayan, dahil sa overburden, sa buwis. Tinan mo mag-i-import ka pala ng materials, buwis na yan. Magpo-produce ka, Buwis buwis na rin na naman. agad. Yung kikitain, buwis na naman. Exhibition, buwis na naman. May income tax ka pa. Kaya, yung industriya talaga, Bumababa. para bagang hindi na makagalaw. Yes, Ginagamit ko yung word na nabibigatan sa buwis. Right. Sa ibang bansa, tinutulungan nila ng subsidy ang industriya. That's right. In other words, ang mga producers. Dito sa atin, huwag ng subsidy. Bigyan na lang natin ng 5 years window. 5 taon lang, huwag natin buwisan. Pag umangat yan, saka natin buwisan. Para bang pinalalaki mo lang yung
the hen that will lay the golden eggs. Yes. Siguro, Congressman, pag naisa batas na ito, maaari natin imbitahan ulit si Congressman para pag-usapan itong House Bill na ito na kanyang pinasa. Pero bukod po dito sa mga House Bill na ito, mayroon pa po ba ibang mga projects as of this year? Siyempre, for 2014, ano po ba yung mga expect ng mga viewers natin at mga boss natin? Pinagsisikapan ko ang lahat na makatulong sa wastong paggawa at pagbuo ng mga batas. I am now a member of Congress and I'm doing my best to help Congress become productive. Yan ang ginagawa namin araw-araw. We make sure that there is a working quorum. We try to excite the floor deliberations and discussions para ating mga congressmen maging mas productive. At marami pang iba. But I am giving special attention sa mga senior citizens. Yes. I'm working very hard para matagdagan sila ng tulong. Benefits o pension. Dahil alam nyo, isang retiradong senior citizen, hindi na lumalaki yung kanyang pensyon. Pero ang bilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya dapat lang tuwi-tuwi na, dagdagan natin ang benepisyo ng mga nakatatanda. Dahil kung wala sila, di sila nagbayad ng buwis nila nung araw, wala naman tayo ngayon. Pero meron pa ako isang pet proposal na itinutulak. Yung pagbuo ng isang Muslim Cultural and Trade Center in Metro Manila. Yan ay paraan para ang ating mga kapatid na Muslims and cultural minorities ay magkaroon ng closer relationship through information, education, and cultural knowledge of each other. Isipin nyo, kung meron tayong Muslim Cultural Center sa Metro, and dami ng mga open spaces dyan, pwedeng tulungan ng gobyerno, appreciate natin yung Muslim culture, which could be the beginning of closer relations with our Muslim brothers. We must never forget, once upon a time, we were all Muslims in the Philippines. Dahil bago dumating ang Kastila rito, Muslim ang nauna, community ito Maynila was ruled by Raja Sulaiman. So, huwag natin kalimutan yung ating nakaraan para makarating tayo sa ating paroroonan. Alright. At siguro at this point, Congressman, do you have any last message to our viewers? Sana maintindihan ng lahat yung bakit natin isinusulong itong tax exemption sa industriya ng pelikulang Pilipino sapagkat ito'y paraan upang matulungan natin ang industriyang ito na binubuo ng maraming daan-daan libong katao at makapagbibigay ng tulong sa kanilang kalagayan ngayon na dahil sa pagkalugi ng industriya, wala silang trabaho. Pero pag binuhay natin yung industriya, magkakatrabaho maraming tao. Sana nga talaga maisabatas na yung Carla kasi dito natin makikita ang talino galing ng mga Pilipino, pati yung talent pwedeng ma-discover at ang maganda dito, dadami ang trabaho nating mga Pilipino. Alright, thank you so much for joining us this morning. Maraming salamat sa pagkakataon. Dahil sinabi ko, sinuswerte ko ng mga... Thank you so much. That was Representative Lito Atienza ng Buhay Party List.